para patunayan na kaya ng tao na mabuhay ng walang hanggan. Ikinabat ng siyentipiko ang sangkatutak na mga neural wire sa mismong utak niya. Balak ba naman niyang i-upload ang sarili niyang kamalayan sa isang AI cloud network? Pero, para makasigurong may na-download pa rin pabalik ang kamalayan niya. Bago mag-upload, pabalik-balik na nagbilin ng siyentipiko sa kasamahan niya. Pagka-upload ko kailangan mong simulan ang pag-download sa loob ng 30 minuto. Dahil kung hindi na makakabalik ang kamalayan ko, makukulong na lang ako habang buhay sa cloud. Huwag kang mag-alala, pagkatapos magtagumpay ng eksperimentong ito, sisimulan ko agad ang pag-download, para ibalik ang kamalayan mo sa katawan mo. Dahil sa sobrang tiwala niya sa pangako ng kasamahan, kampante siyang hinayaan itong simulan ang pag-upload. Umpisahan na natin ang unang hakbang para sa walang hanggang buhay ng tao. Nag-uumpisa na ang system. Sisimulan na ang paghihiwalay ng kamalayan. 10. Habang unti-unting nahahati at nau-upload ang kamalayan ng siyentipiko, mabilis na nawalan ng malay at tibok ang kanyang katawan. Siyempre, hindi naman ibig sabihin na patay na siya. Ang totoo, nasa loob na ng cloud network ang kanyang kamalayan. Dahil isa na lamang siyang purong kamalayan. Walang kamay at walang paa si Chen Yuan sa loob ng network na ito. Wala rin siyang paghinga. Madilim ang buong paligid, at tanging sa di kalayuan lang niya nakikita ang walang katapusang agos ng mga impormasyon. Nang makita ito ni Chen Yuan, agad siyang natauhan. Matagumpay ngang na-upload ang kanyang kamalayan. Nagawa ko. Nagtagumpay ako. Zhou-Ming, nakikita mo ba? Nakapasok na nga ako sa cloud system. Congrats, Chen Yuan. Masayang-masaya ako para sa'yo. Zhou-Ming, bilisan mo. Simulan mo na ang pag-download. Ibalik mo na ako dyan. Inakala niyang susunod agad si Zhou-Ming. Pero matagal na naghintay si Chen Yuan. At wala man lang naging sagot mula kay Zhou-Ming. Simulan mo na ang download. Zhou-Ming, naririnig mo ba ako? Pero, umakto lang si Zhou-Ming na parang wala siyang narinig. At kalmado lang siyang naglakad palapit sa eksperimento. Sa labas may tumawag sa ospital. Hello, emergency hotline po ba ito? Opo. May katrabaho po ako dito, bigla na lang na brain dead. Kailangan niyo siyang puntahan agad para i-revive. Sige po, kumalma lang po kayo. Parating na kami dyan sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, dumating agad ang doktor sa laboratorio. Nakita nilang tila wala ng buhay ang katawan ni Chen Yuan. Agad na sinuri ng doktor si Chen Yuan. May tibok pa ang puso niya. May blood pressure din siya. Hindi pa natin siya pwedeng ideklarang patay. Mukhang nasa deep coma siya, o kaya ay vegetative state. Hindi. Brain dead na siya. Hindi siya brain dead. Nawalan lang siya ng malay. Dalhin muna natin siya sa ER ng ospital para ma-revive. Tingnan natin kung maisasalba pa siya. Pagkasabi nito, ang doktor kasama ang ilang nurse ay isinakay agad ang katawan ni Chen Yuan sa ambulansya. Samantala, si Chen Yuan na nasa cloud system. Nang makita niyang sinasadya ni Zhou-Ming na hindi siya i-download pabalik, inakala pa niya na hindi lang naririnig ni Zhou-Ming ang kanyang pagmamakaawa. Para iligtas ang sarili niya, desperado niyang kinalampag ang mga limitasyon ng cloud system. Sinubukan niyang magpadala ng mensahe, para makita ni Zhou-Ming na humihingi siya ng tulong. Para patunayan na buhay pa ako, ay transfer mo na ako pabalik. Bilis, ibalik mo na ako dyan. Pasensya na, Chen Yuan. Matalik kong kaibigan. Isang ama ng immortalidad lang ang kailangan ng mundong ito. At ang taong iyon ay walang iba kundi ako. Samantala, sa ospital, dahil natagalan at hindi na nai-download pabalik ang kamalayan ni Chen Yuan sa kanyang katawan, tuluyan nang tumigil ang tibok ng puso niya. Opisyal nang idineklara ng ospital na patay na si Chen Yuan. Dahil dito, dinala ang kanyang labi sa crematorium para i-cremate, at nauwi sa isang garapon ng abo. Hindi. Gusto sana niyang pumikit at matulog na lang para takasan ang lahat ng ito. Pero wala na siyang mga mata. Gusto sana niyang iuntog ang sarili sa pader para mamatay na lang. Pero wala siyang pisikal na katawan.
Dahil isa na lamang siyang kamalayan. Wala siyang magawa kundi ang manatiling gising sa bawat sandali. Pilit na nabubuhay sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa. Hanggang sa araw na ito, bigla niyang nakita sa kalagitnaan ng dilim ang isang napakalaking sinag ng liwanag sa di kalayuan. Tinitigan itong mabuti ni Chen Yuan. At natuklasan niyang ang liwanag na ito ay ang mga nagbabagang balita ngayon. Aksidente sa Lingjing System Experiment siyentipikong si Chen Yuan, kumpirmadong patay na. Aakalain mong guguho ang mundo ni Chen Yuan nang makita ang balitang ito. Pero sa halip, labis siyang natuwa. Agad siyang lamingga sa mas malayo. At namangha siya nang makitang ang mga ilaw na iyon ay punong-puno ng impormasyon mula sa internet. Ang mga liwanag na ito ay galing sa mga forum, mga balita, mga live stream, mga pampublikong anunsyo ng lungsod, at mga social media account. Parang nakakita ng huling pag-asa si Chen Yuan. At baliw na sumugod patungo sa mga liwanag ng datos na ito. Ligtas na ako, makakalabas na ako. Laking gulat at takot ng anak niyang babae nang makita niya na ang tatay niyang isang buwan ng patay ay nag-text sa kanya. Nian si Papa to. Hindi pa ako patay. Natrap ako sa loob ng AI system. Iligtas mo ako, parang awa mo na. Pagkabasa nito hindi makapaniwala ang dalaga. Dahil kitang-kita ng dalawang mata niya na nakremate na ang katawan ng tatay niya. Paanong mangyayaring buhay pa siya ngayon? At nagpapanggap pa sa text na siya raw ang papa niya, na nakulong daw sa cloud AI system. Mga manloloko. Tutal, naging abo na nga ang tatay niya. Kaya naman, agad-agad niyang dinelete ang text. Burado na ang mensahe, nang makita ito ng kanyang ama mula sa cloud para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Nian nandito talaga si Papa. Maniwala ka. Sa sobrang desperasyon, sinubukan ulit ni Chen Yuan na i-text ang anak. Pero blinak na ng anak ang numero niya para wala nang pumasok na text. Dito na tuluyang nanghina ang loob ni Chen Yuan. Buti na lang, bigla siyang may naalala. Tama, nandyan pa ang investigation team ng kumpanya. Basta may mag-imbestiga kay Zhou-Ming. May pag-asa pa ako. Hindi nagtagal, nakatanggap ang investigation team ng isang misteryosong email. Ako si Chen Yuan. Hindi pa ako patay. Pinutol ni Zhou-Ming ang koneksyon bago ako makabalik. Sinunog nila ang katawan ko nang dahil sa isang pagkakamali. Pakiusap, imbestigahan niyo agad ang aksidente sa Lingjing experiment. Chief Lin, medyo nakakakilabot naman ang sumbong na to. Gulat na natuklasan ng investigation team na inireklamo ng isang tao na ang sarili niyang consciousness ay natrap sa cloud ng isang AI network system. Humihingi siya ng tulong sa team na i-download ang consciousness niya mula sa system. Natrap ang consciousness ko sa cloud ng Lingjing system. Chief Lin, ang creepy talaga ng sumbong na to. Ngayon lang nakakita si Chief Lin ng ganitong klaseng kaso. Kaya dali-dali niyang chinek mismo ang email ng nagreklamong si Chen Yuan. Ay background check niyo si Chen Yuan. Pero pagkakita nila sa records, laking gulat ng lahat. Chen Yuan, lalaki, 42 taong gulang, head researcher ng Lingjing System. Status patay na, na-cremate na rin ang bangkay. Isang patay inirereklamo na hindi pa siya patay. Sigurado akong prank lang yan. Huwag muna tayong mag-assume. Kutob ko may mali talaga sa kasong to. Bilis, tawagan nyo ang cellphone number na nakalink sa email na to. Kaso, out of service na raw ang number. Out of service, o baka virtual number lang. Tara, puntahan natin ang anak niyang si Chen Nian. Agad na pinuntahan ng investigation team ang bahay ni Chen Nian. Sinabi sa kanya ni Chief Lin na nakatanggap sila ng email mula sa namatay niyang ama. Nakatanggap din po ako ng ganyang message. Pero sigurado akong prank lang yun. Pareho rin ang sinasabi. Buhay pa raw si Papa. Natrap daw siya sa kung anong cloud system. Nagpapatulong siyang iligtas ko raw siya. Nandyan pa ba ang text? Dinelete ko na po, buhay ng papa mo ang nakasalalay dito. Bakit mo dinelete? Patay na ang papa ko. Sabi ng ospital brain dead na raw siya. Nandoon ako sa libing niya. Ako pa nga ang nag-uwi ng abo niya.
Tapos ngayon, pupunta kayo rito para sabihing baka buhay pa siya. Kung totoo man yan, ano yung binura ko? Buhay ba yun ng papa ko? Nandyan lang siya Paano ako maniniwala sa inyo? Miss Chen, hindi ako nandito para pilitin kang maniwala. Naisip ko lang kasi na, baka palabas lang ang pagkamatay ng papa mo. Kung makatanggap ka man ulit ng mensahe, huwag mong buburahin, tawagan mo agad ako. Dahil sa Lingjing AI system, ang kamatayan ay magiging bahagi na lang ng nakaraan. Papasok na ang sangkatauhan sa panahon ng walang hanggang buhay. Dahil sa Lingjing AI system, ang kamatayan ay magiging bahagi na lang ng nakaraan. Papasok na ang sangkatauhan sa panahon ng walang hanggang buhay. Sa lahat ng nandito simula ngayong araw, hindi na tayo matatakot sa kamatayan. Ang Lingjing AI system ay kayang i-upload ang isipan ng tao sa cloud. Kahit na mamatay pa ang iyong pisikal na katawan, mananatili habang buhay ang iyong isipan. Hindi tatanda, hindi mamamatay at hindi maglalaho. Walang hanggang buhay para sa isipan. Paanong mangyayari yun? Pagkamatay ni Chen Yuan, nagawa talaga ni Zhou Ming na tapusin ang proyekto. Katrabaho ng papa ko si Zhou Ming. Siya ang matalik na kaibigan ng papa ko. Minsan kung sino pa ang matalik na kaibigan, siya pa ang kadalasang nagiging problema. Alam kong marami pa rin sa inyo ang nagdududa. Kaya gagawa ako ngayon ng isang pampublikong eksperimento rito mismo. Sino sa inyo ang gustong subukan ng libre ang Lingjing system? Pagkatapos nyo itong subukan, bibigyan ko kayo ng 100,000 mula sa sarili kong bulsa. Totoo bang magbibigay siya ng 100,000? Ita-transfer ko agad ngayon din. Sige, ako na. Nababaliw na ba siya? Baka ikamatay niya yan. Hindi kabaliwan yan. Dahil sa hirap, para lang kumita ng 100,000 ang isang hamak na sekyu. Handa siyang i-upload ang sarili niyang kamalayan sa cloud network. Para patunayan na ang kamalayan ay pwedeng mabuhay ng walang hanggan sa cloud network. Wala siyang kaalam-alam na sobrang delikado nito. Nababaliw na ba siya? Pwede siyang mamatay sa ginagawa niya. Pumasok na sa account ang eksaktong 100,000. May pang-opera na si Mama. Dr. Joe. Hindi naman po ako mamamatay rito, di ba? Hindi, sisilip ka lang saglit sa kabilang mundo. Pagbalik mo, ikaw ang magiging kauna-unahang tao sa buong mundo, nalantad na makakaranas ng immortalidad. Lahat kayo, saksihan nyo ang kasaysayan. Sinisimulan na ang paghihiwalay ng kamalayan. Gao Ming. Tapos na ang pag-upload ng kamalayan. Stable na ang cloud connection. Pwede nang makausap ang test subject. Naririnig mo ba ako? Ako yung Sekyo kanina. Naririnig ko kayo. Tagumpay nga, nai-upload talaga ang kamalayan niya. Walang kahit ano rito. Malabo ang lahat. Wala akong kamay. Wala rin akong paa. Dr. Joe, ibalik niyo na ako. Huwag kang matakot. Ang totoong galing ng Lingjing system ay hindi lang sa pag-ipon ng kamalayan, kundi sa paglikha ng bagong mundo. Bumubuo na ng simulated survival environment.